Sabi ng Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Without being knowledgeable to what God has done to us, tayo po ay kumikilos na parang ignorante. Kapag ignorante ka sa isang bagay, akala mo tama pa yung pinaggagawa mo, pero hindi na pala. Amen? So, I want to illustrate to you para mas lalo nating maunawaan, no? Kung ano yung ating mga ginagawa, bakit tayo dumadaan sa mga ganitong pagsubok. So para sa akin, as the Spirit lead us to this kind of preaching, gusto ko i-illustrate sa inyo at makita niyo mabuti. Amen? So, handa na ba kayo? Alright, I pray that may the Spirit of the Lord touch it and everyone's heart today, that may you understand the Spirit of God, to understand the will of God and the Word of God to each and every one of you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alright, so, ganito po kasi yun. Ipagpalagay ninyong ako po ay Diyos. Amen? Mukha akong Diyos ngayon, puti-puti eh. Niloloko ako ng mga anak ko. Alright. Nung ako po ay Diyos, I created the heavens and the earth. Tama po ba? I am the great creator. I create living beings in heaven. One of them are angels. And meron doon nakasulat sa Revelation, may mga matatandang kinreate ang Lord na nasa heaven na eh. And then He created man on earth. Okay, Bricks, pwede ba pumunta ka rito? Tingnan nyo mabuti ito ha. Intindihin ninyong mabuti. So He created Adam. Nasaan si Adam? Nasa earth. Okay? Nung kinreate niya si Adam, ang sabi niya, may you have dominion, okay, over the fish of the sea, over the animals of the field. Meaning to say, ang sinasabi niya kay Adam, kinreate kita dito sa earth para ikaw ang mag-rule, mag-govern, at mag-manage ng lahat ng bagay na ginawa ko sa earth. Hello? So, Adam, nung kinreate siya ng Diyos, nakafocus siya doon sa pinapagawa ng Diyos. Amen po ba? Hello? So, si Adam, napakatalino. Nagawa niya ang lahat ng bagay. Okay? Napangalanan niya ang lahat ng bagay. Bakit? Kasi well-focused siya doon sa pinapagawa ng Diyos sa kanya. Okay? Alika muna, iri ka. So, etong si Adan, nung nag-iisa siya, puro hayop ang kasama niya. Kaya puro kahayupan ang kasama niya. Sabi niya, Lord, ano ba ito? Parang nakakalungkot. Kaya siya'y pinatulog, kinuha na ng isang tadyang, at ginawa niyang tao, hiningahan niya yung tadyang, babae ang itinawag sa kanya kasi siya ay mula sa lalaki. Amen po ba? Kaya hindi pwedeng ang babae ang nangunguna sa lalaki. Kasi pag-aari lang namin kayo. Makinig kayo, mga babae. Narinig mo yon, ma? Alam mo na, huwag kang sisiga-siga, ha? Mga babae, kala nyo, ha? Okay. So, babae, sinama. Dalawa na sila ngayon. Ang saya. Sabi ng Biblia, tuwan-tuwa siya. Sabi yun, nung pag-gising niya, nakita niya, wow! Flesh of my flesh, bone of my bone. Amen? Kasi, hello, hi, sumasagot na. Kasi dati puro kahayupan Kumusta ka? Kaya tuloy ang tao na pagkamalang galing sa unggoy. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka galing sa unggoy. Tao ka. Amen? Naintindihan niyo po ba? So, si Adan, tinuturuan ng Diyos.
Ngayon, ang tao, dapat turuan ng kapwa niya tao. Sa tinuturuan ni Adan, si Eva. Amen? Ngayon, may dalawang klase ng puno inilagay sa Garden of Eden. Ano yung una? The tree of life. Kapag pwede mo kainin. Sabi niya kay Adan. Si Adan po ang kausap, hindi si Eva. Ha? Si Adan. Pwede mo kainin ang lahat ng bunga ng nasa Garden of Eden maliban doon sa isang puno na ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Kapag kinain mo yon, mamamatay ka. Hello? Naintindihan niyo po ba? So mamamatay ka. Ano nangyari? Si Lucifer na galing sa langit na dating anghel ay nag-isip ng masama sa Diyos, kaya siya ay ipinatapon dito sa lupa. Ngayon, wala siyang katawan katulad ni Adan. Kaya siya ay nagkatawang ahas. Ang sabi nung ibang version, nagkatawang dragon. Kasi wala pa siyang flesh during that moment. Ngayon, ang ginawa nitong dragon na ito, tumambay dito sa puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Hello? Ngayon, sino ang tinukso sa kanilang dalawa? Sino? Eva't Adan. Eva't Adan. Si Eva. Sino ang kausap ng Diyos? Si Adan, ang talino ni Lucifer. Hindi siya ang direktang tinukso kasi siya alam na alam niya ang sinasabi ng Diyos sa kanya. Pero ito, siguro ito, dahil love na love niya ito, nagkakanda bulol-bulol. Honey, ang ganda mo ngayon, honey. Huwag kayong kakain dun, honey, ha? So, hindi malinaw sa kanya. Kaya, si Lucifer, siya ang tinarget niyang tuksuhin. Halika rito. Tinanong siya ni Lucifer, totoo ba na sinabi sa iyo ng Diyos? Kanino ba sinabi ng Diyos? Kay Adan. Sabi, pero ang tanong sa kanya, attorney ha, tingnan mo yung galing ni ano ha. Oh. Totoo ba na sinabi sa iyo ng Diyos na huwag mong kakainin itong bunga na ito at ikaw ay mamamatay? Anong sagot niya? Hindi naman. Bakit? Kasi hindi naman sa kanya sinabi. Tama naman po yung sinabi ni Lucifer. Sa madaling salita, kinain niya, binigay niya sa kanyang asawa, kinain nilang dalawa, ano ang bilin ng Diyos kapag kinain? Ano mangyayari? Mamamatay. Kaya ang nangyari ngayon sa kanila, dahil meron pang isang puno na iniingatan ng Diyos, yung puno ng buhay, the tree of life, baka pag nakain nila, wala nang kamatayan ng kasalanan. Kaya sila ay driven out. Baba kayo doon. Sa Garden of Eden, pinabantayan ng espadang apoy at kerubin para hindi sila makalapit doon sa tree of life. Hello? Naintindihan niyo po ba? Ang tawag po doon yung fall. Nakita niyo, nalaglag sila? The fall. Amen? Dito ka uli. Nung una, focus siya. Pero dahil sa kanyang asawa, na out of focus siya, dinala siya sa kasalanan, sa kalagayan ng isang makasalanan. Hello? Now, ano ngayon na nangyari sa tao? Naging makasalanan, nagkaroon ng gap between God and man. Ito ngayong tao na buhay ng kanyang sariling diskarte. Kaya hirap na hirap po tayo. Amen po ba? Dati kasi, nung nandito siya, God provides everything. Amen? Pero ngayon, ang sumpa in Genesis chapter 3, yung babae, manganganak, mahihirapan na. Ikaw naman, ang kakainin nyo, manggagaling na sa sarili mong sikap. Magbubungkal ka na ng sarili mong kakainin at ipapakain sa pamilya mo. Amen po ba, mga lalaki? Hindi madali ba ang trabaho natin, mga lalaki? Mahirap. Amen po ba? Now, ang plano ng Diyos sa tao, halika rito, ay to have,
dominion, to rule, to govern, to manage. Nasira yun dahil nagkasala siya. Ang tanong, nagbago po ba ang plano ng Diyos sa sangkatauhan? Hindi. Hindi nagbago ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Yun pa rin ang nasa isip niya na dapat ginagawa ng tao. Paano ngayon ito mareresolba? Hello? Paano ito mareresolba? Jesus, halika rito. Alright. Huwag ka na yumuko dyan. Halika rito, Spirit. Gian, halika rito. Okay. In heaven, we have the triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya kung titingnan nyo, in Genesis chapter 1, let us, plural ang ginamit niya, let us, okay, create man after our own image. Bakit us? Because we have a triune God. We have the Father, the Son, napalakas, and the Holy Spirit. O, tingnan nyo po, pakibasa nyo. Then God said, ano yun? Let us. Hindi niya sinabing, I will. Amen? Let us make mankind in our, plural ulit, image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the land, and over all the creatures that moves along the ground. So we have the Father, the Son, and the Holy Spirit. Importante ito para hindi po tayo maging ignorante sa ating buhay. Okay? Now, before the fall of man, alam na ng Diyos na mangyayari yon. Kaya, umpisa pa lang ng pagkakasala ng tao, alam na ni Jesus na siya ay i-offer para sa atin. So sabi niya, anak, ibalik mo sa akin yun. That is your mission. Okay? All inhabitants of the earth will worship the beast, all whose name have not been written in the Lamb book of life. Tingnan nyo to. The Lamb who was slain from, kailan daw? Creation pa lang ng world. Alam niya na siya ay iaalay. Alam niya na siya ang magiging Lamb of God who takes away the sins of the world. Amen? Amen? Alright. So sabi niya, anak, bumaba ka, ang mission mo, ibalik mo siya, tayo ka, punta ka rin, ibalik mo siya sa dating kalagayan na layunin ko para sa kanya. Nauunawaan niyo po ba? So, baka ulit, talagang bumaba si Jesus, dito ka sa harapan niya, John chapter 1 verse 1, dito ka muna ulit. Tingnan mo, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God, because we three are one. Amen? Tingnan nyo in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now, in verse 14, the Word became flesh and dwells. Tingnan nyo. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and the truth. Are you getting it? Sumigaw ka, nakukuha ko, pastor. Yan. Anong ginawa nitong ni Jesus? Nagpakasarap ba siya rito? No. 100% God. But He chooses to become 100% man. Nagutom, nasaktan, but never complain. Amen? Now, harap ka sa Kanya, Jesus. Ganun ka. Now, sabi ng Panginoon, if anyone will receive His Son
anyone who believe in His Son will now be considered Son of God. At ang sinasabi niya ni Jesus, you must be born again. Bakit? Kasi makasalanan siya, kailangan niyang tanggapin si Jesus para mawala ang kasalanan at mabalik siya sa dating kalagayan. Get nyo? Balik ka uli doon. Talagang mapapagod ka ngayon, maghapon yan. Amen? Naiintindihan nyo ang ginagawa natin? Now, ano ang purpose ni Jesus? To deliver us from our sins. Hello? Sino narito ang tumanggap kay Jesus? Yung confidently, sino rito ang tumanggap kay Jesus? Praise the Lord! Amen? Bakit? Kasi ang sino mang tumanggap kay Jesus, sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, behold, the new has come. Nakita nyo? Hindi tayo naglolokohan dito. Ganyan kahalaga si Jesus. Naunawaan niyo po ba? Alright. Now, John chapter 3, verse 7, that you must be born again. Born again. Amen? You should not be surprised at my saying, you must be born again. Kailangan mo may panganak ulit. Kay Muslim ka, kay Iglesia ka ni Cristo, kay Jehovah's Witnesses ka, kay dating daan ka, dating doon. Basta tao ka. Kailangan mo si Jesus para ma-born again ka. Alright? You need to be, pakibasa, you need to be, sa papanong paraan? Through Jesus. Kaya kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus, wala. Baba ka, Jesus. Dito ka ulit. Kung hindi ko siya pinababa, ruined na tayo. Wala na tayong pag-asa. Hello? Sino rito ang makasalanan? Sabihin mo, ako yun. Aminin mo sa sarili mo, ako po, Diyos ko, Panginoon ko, magbilangan tayo ng kasalanan dito. Nakaw. Kay rami ng winasak na tahanan. Amen? Lahat tayo rito makasalanan. At ang sabi ng Roma 6:23, for the wages of sin is, at 3:23, is death. Pag ikaw ay makasalanan, ang pupuntahan ng kaluluwa natin, kamatayan. Pag sinabing kamatayan, total separation from God. You can just imagine without God. Amen? So praise the Lord. Jesus, harap ka sa kanila. Sabihin mo, I delivered you from all your sins. Anong gagawin nyo? Ano sasabihin nyo? Ha? Ano sasabihin nyo? Mga walang utang na loob. Kasasabi lang ni Jesus, I delivered you from all of your sins. Amen? Anong ginagawa natin ngayon? Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Worthy is your name. Be exalted now. Just like Miriam. Si Miriam, nung dinelivered siya ng Lord, nag-worship, nagsasayaw, nagtamburin si Miriam. Ganon din tayo, dapat kasaya kapag nauunawaan ninyo kung ano ang ginawa ni Jesus. Hello? Nireconnect niya tayo sa Diyos eh. Dinelivered niya tayo. Hello? 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 Amen? That is why we worship Him in spirit and in truth. Now, si Jesus nasa na? After 3 days, He rose again from the dead. And how many days? Nandito siya, bumalik na siya sa Ama. Now, nasan tayo? Nandito pa rin tayo. Pero may Jesus na tayong tinanggap. Amen?
Hello? Now, andito na si Jesus. Nung tinanggap niya si Jesus, ano daw mangyayari sa atin? Na born again. Alright. So ito ngayon, si Adam, tayo, nung tinanggap natin si Jesus, na born again. Siya bumalik sa bata. Infant. Spiritually, pinag-uusapan natin. Okay? Infant. Pero reconnected sa heaven. Reconnected. Amen? Pagkatapos ng infant, naging child. Oh! Child. Child. Infant, child, and then, naging son. Ito na ha. Infant, child, immature son. Immature pa. Amen? Now, ang sabi niya doon, basa, brothers and sisters, I could not Okay, hindi pa daw kayo ready. Hindi pa siya ready. Infant pa siya. Child pa lang to. Immature son. Bakit? At ano pa sabi niya? You are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere humans? For when one says, I follow Paul, and another follow Apollos, are you not mere human beings? Tingnan niyo po yung karakter nitong infant, child, and immature son of God. Carnal pa po. Sino rito ang mga Christians na tumanggap kay Jesus? Amen. Nung siya ay tumanggap kay Jesus, siya po ba ay ligtas na o hindi pa? Na-deliver pa lang po siya. Pero hindi niya pa nakukuha ang completeness ng mission ni Jesus. Anong mission ni Jesus? Ibalik siya doon sa kalagayan na nag-go-govern na siya. Luke 2:49. As he said unto them, how is it that ye sought me? Wish ye not that I must be about my Father's business? So there is a business God would like us to be. Hello? Ano yung business na yun? Pabalikin ni Jesus doon sa kalagayan na kung saan kaya niya nang mag-rule, mag-govern at mag-manage. Ngayon, ang tanong ko kayo, sino rito mga tatay na may business na? Pwede mo bang pamahalaan ang infant na anak mo sa business mo? Hindi pa. Pwede mo bang pamahalaan ang anak mo, yung child sa business mo? Remember this, Jesus, nung 12 years old siya, magaling na siya magsalita, pero hindi pa po siya ginamit ng Lord. Ginamit siya on his 30th at namatay siya nung 33 siya. Nakukuha nyo? Bakit? Kasi ang karakter nitong tatlo na ito, okay, infant, child, and immature son, nandyan pa ang pagkakampi-kampi, nandyan pa yung karakter na madali pang mapikon, madali pang mahila ng worldly, ha? Pero Christian na yon, nagwo-worship ng worthy is your name. Para inuman tayo mamaya. Huwag kang magulo. Jesus. Anong inumin natin? May inuman pa. Pag sinabi nito, uy, di ba mas magaling si Pastor Pau? Mas magaling si Pastor Nicky doon. Hindi, mas pogi si Pastor Lucky. Hindi, di ba sinabi doon sa Corinthia? Kay Apollo ako. Hindi, kay Pablo ako. Yan ang karakter. Ngayon ang tanong, pwede bang gamitin ng Diyos yun? Sasabihin nito, di ba ito karakter ng child? Uy, hindi natin friend yan ha. Tayo lang magkakampi. Oh. Di ba? Di ba kaya? Uy, friend tayo ha. Ay, away na tayo. Child! Kaya marami sa church, kampi-kampi.
pagkabahagi-bahagi, kasi immature pa. Although they already received Jesus. But they cannot be used by the Father in His business. Hello? Kaya evaluate nyo sarili ninyo. Ano pang meron sa kanila? Lahat nakaasa pa sa tatay. Tama, mali? Walang masama doon. Kasi talagang iyon ang proseso. Amen? Kaya ito, miski son na siya, sabi niya, huy, tatay, para pa sa akin, akin na lahat ng mana ko, prodigal son. Karapatan ko yon. O alam niya, karapatan niya. Binigay ng Diyos. Anong ginawa? Umalis. Nilustay. Nagiinom hanggang sa naghirap. Na-realize niya, naku po, balik na lang ako sa tatay ko. Kaya marami sa atin, Kristiyano, bumabalik sa Lord. Lord, sorry. Lord, sorry. Lord, patawarin niyo po ako. Panginoon, patawarin niyo ako. Amen? Infant? Sino ng infant dito? Ha? Toss by wave. Kung saan lang uso, nandun. Yan ang katauhan. Hello? Ano ang gusto ng Diyos? Maging katulad natin si Jesus. Matured Son of God. Sabihin natin, matured Son of God. Hello? Ano yung matured? Number 3 mo na nga. Our vision is to achieve the God's desire to become matured sons and daughters. Ano yung characteristic ng matured? Tingnan nga natin. Number 3 din yun. Ayan. Tingnan nyo po kung ano yung meron ng matured. Emotional control. May control na siya sa kanyang emotion. Hindi na siya basta-basta napipikon. Miski anong naririnig niya kaliwat kanan, kaya niyang kontrolin. Hello? Sino na kaya meron nun? Ha? Uy, ang pangit mo daw. Sino may sabi? Pangit ka nga. Uy, alam mo, sabi ni alam mo, sabi sa'yo ni alam mo, sabi sa'yo ni Ricky, ano yan ano ka daw, Bronson? Dami sinasabi sa'yo. Ha? Ganon? Kala mo naman kung sino siyang di ba si Jinggoy? Emotional control. Responsible. Hindi na kailangan pilitin ng ama. Hindi na kailangan bombay. Huy, mag-tights ka. Huy, magbigay ka. Huy, Hindi na ganon. Ang responsableng tao, alam ang pangangailangan ng kanyang pamilya, ng kanyang trabaho, ng kanyang simbahan. Hello? Alam nyo, ganito kasi yan, mga kapatid. Yung mga anak ko, si Daniel, si Lucky, nung nandito sila, sagot ko pa yan. Amen? Pero nung nandito na sila sa ganitong kalagayan, sila naman ngayon ang nagdadala kung anong karakter meron ako at siya naman ngayon ang pinatutupad nila. Daniel and Lucky never call my attention now. Na, pa, wala pang bayad ng kuryente, ng tubig. Wala na. Ang matured, they have their own responsibility. They know. Bihirang-bihira na yan. Pero dahil sensitive akong ama, minsan alam ko, nahihirapan na sila. Nagtatanong ako, Nak, kumusta? Birthday ni Pastor Lucky, nagpakain siya. Wala siyang hiningi. Pero dahil birthday niya, binigyan ko siya ng 50,000. Nak, pang birthday mo. So, tuwan-tuwa siya. Okay? Siyempre, kwento ko yun, di pa sobrahan ko na. Di ba? Tuwan-tuwa siya, binulsa niya agad. Pero hindi siya nanghingi. Hello? Kasi itong karakter na ito, wala tayong ginawa kundi, penge. Bil mo ko nun, bil mo ko niyan. Ha? Masama ba yun? Hindi po. Kasi nandiyan kayo sa ganyang kalagayan eh. Sagot ko pa kayo. Pero ang gusto ko, makita ko kayo na maging katulad niya. Hello? Hello? Dapat ang vision natin, pag nandito ka pa lang, sinisikap nating maging katulad ni Jesus. Nagigets po niyo po ba?
Ha? Kagabi, nagkikwentuhan kami. Blessed na blessed ako sa mga anak ko. Nakita ko kung paano sila nag-matured all throughout. Purihin ng Panginoon. Responsible. Humble. Ha? Humble. Hindi yung ipapa-TV pa, kaya ako binili itong sasakyan kasi may umbrella. Alam niyo yan? Patience. Ay, mapasensyoso na ito. Pag matured ka, pasensyoso ka na. Empathy. Ano yung empathy? Empathy ba naman buhay ng kapitbahay mo? Ganun ba? Meron kang awa. May kahabagan ka. Meron kang simpatya. Independence. Kaya mo nang tumayo. Flexibility. Mature individuals are also self-aware and acknowledge their own biases. Diretsahan. Admit when they are wrong. Demonstrate gratitude, self-confidence, and strong moral compass. They face problems directly, avoid unnecessary conflict, and think before they react, focusing on long-term well-being over immediate gratification. Yan. Ang gusto ng Panginoon, ikaw ay maging katulad nito. Amen? Pag dumating kaya si Jesus ngayon, saan ka aabutan? Dito? O dito? Alright. So, I still have 10 minutes. Now, ganito. There is an illustration here. I want you to understand it more. Okay? So, tingnan ninyo yan, ha? Ngayon pa lang, nai-evaluate ninyo yan. Tingnan nyo po ito. Sa Egypt, Israelites were captives and became slavery for 430 years. Anong connection yan? When this man became a sinner, he became a slave for so long a time. Okay? What did God do to Israelites? He delivered them through Moses. Tama po ba? Hello? Anong ginawa ng Diyos sa atin? He delivered us through Jesus. Doon ka uli sa harapan niya. Dineliver niya tayo kay Jesus. Parang ginawa niya sa Israelites. Dineliver niya tayo kay Satan. Dito naman sa Israelites, dineliver sila sa Egypt. Sa pagiging slavery. Now, pagkalabas nila Moises sa Egypt, saan sila dumaan? Sa Red Sea, the first body of water. Anong nangyari kay Jesus pagdating niya? He was baptized in water. Hello? Nabautismuhan si Jesus sa tubig. Israelites dumaan sa Red Sea, the first body of water. Okay? Na-deliver niya tayo, baptized si Jesus, baptized din tayo in water. Sino rito ang hindi pa nababautismuhan sa tubig? Pag hindi pa, magpa-schedule na kayo kasi kailangan nating dumaan doon. Hello? Naunawaan niyo po ba mga kapatid? Now, in Matthew chapter 4, after Jesus' baptism, ano nangyari? Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Pagkatapos nilang dumaan sa Red Sea, saan sila dumaan? In the wilderness. Bakit kailangan dumaan sa wilderness? Si Jesus was tested. Bakit? Kasi sa wilderness, lalabas ang tunay na kulay mo. Sabi mo sa katabi mo, lalabas ang tunay na kulay mo. Ayan. Sino rito may mga pinagdadaanan? Yung totoo. Ibig sabihin, nasa wilderness ka ngayon. Hello? Bakit ka dinala sa wilderness? Kasi si Jesus is the purifier. Nakaupo siya, pinupurify ka po niya. Anong meron ang mga Israelites, ang karakter nila? Kaya silang nagtagal ng 40 years in the wilderness. Wala silang ginawa kundi magreklamo, mag-murmur. Naglalakad sila in the wilderness. Okay? Nung nasa wilderness sila, wala silang reklamo na reklamo. Eh, mabuti pa dun sa Egypt eh. Nakakakain kami dun eh, ng maayos eh.
Dinala mo kami rito para mamatay na lang sa ilang eh. Mabuti pa nung hindi ako Kristiyano, hindi ko nararanasan ang mga ganitong pagsubok. Kaya ang tanong ko kanina, nung na-deliver ka at ikaw ay nabautismuhan sa Red Sea, ang tanong ko, ligtas na ba kayo? Kasi ang nangyayari ngayon, tinanggap si Jesus, ang nasa isip niya, ligtas na ako. Tapos relax na. Hindi niya alam ang buhay niya, ibinabalik niya lang sa mas malalang sitwasyon. Pag ikaw ay nasa wilderness, makinig kayo, ito ang pagkakataon mo na ayusin ang sarili mo to become matured. Hello? Sino po ang nakatawid after wilderness? Si Moses po ba nakatawid? Yung mga matatanda na kasabayan ni Moses, nakatawid? Sino ang nakatawid? It is the Joshua generation. I hope that each and every one of us that is listening right now will have the spirit of Joshua. Si Joshua naging matured. Pinadala sila, spy. Yung 8 reklamo, pero silang 2 ni Caleb, sabi nila, kaya natin yun, kunin natin yung promised land. Si Moses, reklamo pa rin na reklamo. Sabi ng Panginoon, hampasin mo yung bato para lumabas ang tubig. Nagalit, pikon na pikon. Magbibigay ka na ng tubig, kailangan ko pang hampasin. Pinalo, lumabas pa rin ng tubig. That's the faithfulness of God. Pero yung character niya, yung attitude niya, negative sa Lord. Kaya sabi ng Lord sa kanya, Moses, mahiwang ka. Hindi mo makikita ang promised land. Matatanaw mo lang siya. 40 years in the wilderness. Supposed to be 11 days lang natawid na dapat nila. Hello? 11 days lang tawid na dapat nila. Kaya tayo tumatagal sa blessing kasi ayaw nating magpabago sa Lord. Sabi ng Panginoon, ang dali lang kitang pagpalain kung gugustuhin ko. Kaya lang ayaw mong magpabago. Konting pagsubok, ayaw. Konting tukso, mas maniniwala ka doon sa tukso kaysa sa akin. O balik ka ulit, paikot-ikot ang buhay Kristiyano mo. Andyan na, isang hakbang na lang, makakatawid ka na. Nagreklamo ka na naman, balik ka na naman. Back to zero. Hindi ka makatawid-tawid. Sisisihin mo, kasi naman yung simbahan namin, bulok pastor namin wala yun God is not after me. God is after you. Personal po ito. Kanya-kanya po tayo ng kwento sa buhay na idinisenyo ng Diyos. Focus on it. Amen. Now, after wilderness, naiwan si Moses. Joshua generation ang nakapasok. Paglabas ng Joshua generation sa wilderness, saan sila dumaan? Sa Jordan River. Anong ginawa sa Jordan River? Kung ano ang ginawa sa Red Sea, hinati rin. Ang Red Sea, hinati ang dagat. Sa Jordan River, hinati din ang river. At sila ay nakadaan doon. The second body of water. Ano na ngayon? Baptism of the Holy Spirit. Kasama na nila ang banal na Espiritu. Sino rito ang nagdi-desire to become a spiritual man? Pagdaan nila sa Jordan River, natuntun na nila ang promised land, ang Canaan. Pag nasa Canaan ka na, now there is the freedom. Umakyat ka rito, sinalubong kita. Kasi matured son ka na. Sasabihin ko, well done, my good and faithful servant. Now, you will reign with my Son Jesus Christ sa New Jerusalem, New Earth, and New Heaven. Ang daming dadaanan. Hindi porket tinanggap mo si Jesus, okay ka na. Pwede mo na ulit gawin ang lahat ng bagay. Hinding-hindi, sabi ng Book of Romans. Hello? Madaming dadaanan ito. Madami tayong dadaanan. Sabihin mo, marami tayong dadaanan. Hindi yan makukuha sa cute-cute. Sabi, ang cute ni Lord. Basta ang cute-cute lang ni Lord. Well, sabi naman ng Lord, well, Erika, naiintindihan kita, but you have to become matured. I love you, my daughter. I love you, my son. Nagiinom pa kami.
Meron kami session. Sabi ng Lord, naiintindihan ko yan, Bronson. Kasi ganito eh. Yun ba makakatulong sa pagiging matured mo? Ma-achieve ang goal mo? Kung hindi ito makakatulong, wag mo nang gawin. Kasi okay lang naman yung social drinking. Alam niyo yung mga matured pagka nag-uusap, even though they have wine in their hand, nakabili ako ng yate, Padre. Di ba? Anong ginawa mo sa yate, Padre? Sinakyan ko siya, Padre. Nanghuli lang kami ng longganisa. Kung hindi makakatulong na ma-achieve mo ito, stop it. Kung yung kaibigan mo panay ang hila sa'yo sa negatibong pamamaraan, stop it. Kung yung bisyo na meron ka ngayon, hindi mo makuha ito, tigilan mo yan. Dahil yung kaibigan mo nangihila sa'yo, hindi ka kayang iligtas niyan. Magdesisyon ka para sa sarili mo. Amen? Ako, I'm not against drinking wine. As long as may oras, may tamang panahon. Pero kung gagawin mo na, bisyo na to. Wow! Yung bang hindi ka na makatulog na hindi ka titira, sigarilyo. Buti pa yung misis ko, umamin dito. Tinigilan ko na. Si Pastor ang hilig mag-name drop para matuto kayo. Nakaw. Nasubukan ko na lahat ng bisyo na yan. Hallelujah. Si Pastor naman, O yung mga babae. Mga babae, may mga jumo-join din. Hindi pa pwedeng maghalo ang langis at tubig. Tama? Amen po ba? Nakita niyo po yung, pag-aralan niyo po yan, ha? God delivered you through Jesus Christ, slavery, pero dadaan ka sa first baptism. Kung hindi pa kayo bautismado sa tubig, kailangan natin dumaan po doon. Sapagkat si Jesus mismo ay dumaan sa baptism of water. Pero pagdaan nyo po sa baptism of water, dadaan po talaga kayo sa wilderness. Whether you like it or not. But take note of this. Sabi ni Jesus, do not be afraid, do not be dismayed, for I have overcame the world. Na pagtagumpayan ko na ang mundo, kaya nyo ring pagtagumpayan yan. Hello? Second, body of water, baptism of the Holy Spirit. And the moment the Holy Spirit is within us, He will going to lead us according to the will of the Father, the great purpose of the Lord. Amen? Palakpakan po natin kadakilaan ng Diyos. May naintindihan? Sino yung gustong targetin ito? What God wants is a mature person, ready to have responsibility, loyalty, integrity, and courage. The character of Joshua is what we need to be able to be part of the kingdom of God. Pag-aralan niyo po si Joshua. Pag-aralan niyo po yung karakter niya. Tingnan niyo po yan. I-compare niyo si Joshua sa si Moses, ha? Assignment niyo to. I-compare niyo si Joshua at saka si Moses. Ito ang assignment niyo. Papaano kaya kung si Moses ang nakatawid? Anong karakter meron siya? Tingnan niyo. Tanungin niyo sarili niyo, Lord, bakit si Joshua? Bakit hindi si Moses? Yan ang devotion ninyo. Pag-usapan ninyo yan. Search about Moses, search about Joshua. Tingnan niyo yung dalawa. Si Moses, ang daming hiningi, provided ng Diyos. Si Joshua, makikita nyo, kumikilos na siya na ayon sa original na intention ng Diyos sa kanya to rule, to govern, and to manage. Are we all blessed? Amen.